But for the meantime, eto muna tayo mga kanyusik sa atin pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Alam niyo po ba mga kanyusik yung kwento ni Lazaro sa Biblia? Yan po ang ating pagsasaluhan dito po sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw na ito. Isang lalaking nagngangalang Lazaro ang nakatira sa Betania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Mahal ni Jesus si Lazaro at ang kanyang mga kapatid at mahal din nila si Jesus. Nagkasakit ng malubha si Lazaro. Nasa ibang bayan noon si Jesus. Nagpadala ng mensahe sina Maria at Marta sa kanya na may sakit si Lazaro, umaasang darating siya agad upang pagalingin ang kanilang kapatid. Ngunit, dumating si Jesus 4 na araw nang patay si Lazaro. Sinabi ni Marta kay Jesus na buhay pa sana si Lazaro kung napaaga siya ng dating. Sinabi naman ni Jesus na muling mabubuhay si Lazaro. Tinanong niya si Marta kung naniniwala siya sa kanya. Sinabi ni Marta na oo, alam niya na si Jesus ang tagapagligtas. Nagpunta si Jesus sa kuwebang pinaglibingan kay Lazaro. May malaking batong nakatakip sa harap nito. Ipinaalis niya sa mga tao ang bato. Tumingin sa langit si Jesus. Pinasalamatan niya ang Ama sa langit sa pagdinig sa kanyang mga dalangin. Pagkatapos, sa malakas na tinig, pinalabas niya ng kuweba si Lazaro. Lumabas ng buhay si Lazaro mula sa kamatayan ay ibinalik siya ni Jesus. Naniwala na ang marami sa mga taong nakakita ng himala na si Jesus ang tagapagligtas. Ano po ang mensahe na nais pong iparating sa atin ng kwentong ito ni Lazaro, mga kanyusik? Bukod po sa mensahe ng pagkakaroon ng matinding pananampalataya sa himala ni Jesus, ay may iba pang mensahe na nais pong iparating sa atin ang kwentong ito. May bahagi ng kwento kung saan inutusan ni Jesus ang mga tao na alisin ang batong nakaharang sa libingan ni Lazaro. Siguro po mapapatanong yung iba, kaya ngang bumuhay ng patay ni Jesus. Bakit kailangan niya pang iutos ang pag-alis ng bato sa libingan? Hindi ba't mas madaling magpagalaw ng bato kaysa bumuhay ng isang patay? Kaya bakit niya pa iuutos? Pero sa bahagi pong yan ng kwento ay may aral ding nais sabihin sa atin. Nais pong iparating sa atin ng Panginoon na kailangan nating magkaroon ng ambag sa himalang hinihingi natin. Ika nga po mga kanyusik, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yung mga kahilingan po natin, hindi lang basta yan babagsak sa ating mga palad. Nais po ng Panginoon na paghirapan din natin. Nais siyang maging bahagi tayo ng proseso. Hindi po ba mas kaya nating iurong ang bato kaysa gumawa ng himala? Kaya ang Panginoon, mga kanyusik, gusto niya na kahit sa maliit na bagay o sa kahit anong paraan na pasok sa ating kakayahan, ay maging bahagi po tayo ng proseso ng kanyang biyaya. Gaya po ng isang magulang, ang Ama po sa langit ay nais din tayong turuan na magsikap at hindi lang basta umasa. Bagaman nandiyan ang Diyos, nakagabay at dumidinig sa ating panalangin, gusto rin po niyang pagsumikapan din natin ang mga bagay na gusto nating makuha. Kung ang role po ng Panginoon ay gumawa ng himala, ang role naman natin ay ang sumunod sa Kanya. Gawin po natin ang lahat ng kaya natin at ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kaya. Ang
Ang ating pong verse of the day ay James chapter 2 verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.